Pero nagtataka ako dito sa komento ni Ma'am Amy. Ayaw ko ng gulo. Sa dinami-rami ng problema natin, hindi ba gulo yung ano, yung pagnakawan mo yung kaban ng bayan? Hindi gulo yun? Eh, tayo ang biktima nun. So, meaning, ayaw niya ng gulo, so okay lang sa kanya na tayo pagnakawan ng pagnakawan. Oo. Dinaranas ng mamayang sa hirap na dinaranas, hindi ba naisip ni Ma'am Imee na yung hirap na dinaranas ng mga Pilipino, na wala na halos makain dahil sa ninanakawan tayo ng mga politiko? Hindi problema sa kanya 'yon? Mataas na presyo't bigas, mataas na lahat ng bilihin sa buong mundo. Kawalan ng trabaho, kulang na sweldo. Bakit hindi siya gumawa? 'Di ba tinaas na ni BBM tinaas na ng Kongreso ang, sahod ng mga pribadong sektor? Eh, bakit hindi nila gawin yung parte nila? Congress version yung House of Representative version tapos na. Eh, paano yung Senado? Sa kakulangan ng tulong sa magsasaka, ano pa bang kulang ang tulong sa magsasaka? Kwinikwits na ni presidente ang mga pagkakautang nila, binibigyan ng libreng abono, binibigyan ng libreng ng mga binhi, binibigyan ng ayudang pera para makahon sila muli. Eh, kulang pa ba? PWD seniors, ayan lang. Eh, dahil dinodoktor daw yung mga ID. Impeachment ba't destabilisasyon ng solusyon? There is no destabilization. Impeachment is a peacefully process for us to know if kung yung nasasaktan, may pagkakasala ba o wala. Impeachment doesn't mean any destabilization o war. Pero bakit yan ang tingin ni ni Amy Marcos? Nakakahiya bagkus harapin. Eh, di mas nakakahiya yung wala kang ginagawa, papatay na yung kapatid mo. Eh, di mas nakakahiya yung sinasaula-ula yung magulang mo, wala ka pa rin ginagawa. Eh, di mas nakakahiya yung alam mo nang may katiwalian, wala ka pang ginagawa, tameme ka pa rin dahil magkaibigan kayo. Iyan ang konsepto ni Amy Marcos. Ayaw ma-impeach ang isang magnanakaw. O kaya, boto nyo muli. Boto nyo muli, basta ako wala na. Wala na. Romeo Gonzales, hello.